Magandang araw ho sa inyong lahat. Kamusta po kayo? JDB uli ang inyong abang lingkod. Ngayon, pag-usapan naman po natin ngayon. Ito pong si Cathy Binag. Yan pala yung tunay niyang pangalan. Maria Cathy. Catherine yata yun? Ganun, Binag. Yan. Alam niyo yung ginawa ho niya, pinahina niya yung akusasyon niya kay PBBM. Hindi ba't ang sabi niya nga nakita niya raw si PBBM. Naku ho, ngayon naman, nagbago ho ang kwento nito ni Cathy Binag. Okay? Tingnan nyo ha. So, eto ho si Cathy Binag. So, eto ho yung mga na-interview nating tatlo. Hindi ko pwedeng pakita yung mukha, binago ko yung boses, diba? To protect their identity. Okay? Ba't ba tayo rito nakatutok? May tattoo pala siya, no? Maharli ka, oh. Pag walang filter, katakot. At congratulations! Vlogger na po si Cathy Binag. Meron na po siya, mula kanina, 287 subscribers, 6 videos. At ito yung matagal naman na yung channel ito. Favorite inspirational worship song. Next naman si Cathy. Yan ang tunay niyang pangalan. Mary Catherine D. Binag. Ano ba to? Duterte? Mary Catherine Duterte Binag ba to? Hindi ko alam. Okay? Ayan. Tapos 2015 pala, na-feature din siya ng TV5. Ang ganda niya, no? Sino kaya to? Ito ba yung bunso niya? Parang parang pamilyar, ah. Parang may kilala akong matapang na mama na Sabi rito, Mother's Day, usa ka single mother, so meron daw pong usa na single na nanay. Isa, hindi usa, isang nanay na ibinahagi ang kanyang sikreto kung bakit nananatili siyang maganda. Wala na, di ko na alam. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang katutak na, 5 mga anak. Diba? Parang kilala ko yung tatay nito. Parang yan daw yung bunso eh. Okay. Puntahan na nga natin. Bako kayo. Yan. So ngayon, pakinggan nyo to ha. Sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Ito yung akusasyon ni Cathy okay. Binag, FM. Ang sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Cathy. I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, do you want? Okay. Ganun lang, di ba? Do you want? Sabi niya, no, I don't do that. Ganon. Ngayon ho, ilang araw na nga namin itong pinag-uusapan ni Mami Peng na kasi hindi naman kami mga addict, hindi naman kami nag-addict. So, kailangan namin makakuha ng opinion ng isang addict o ng dating addict. Okay? Kung ikaw ba, iaalok mo ba ang droga, ang merchandise, sa first time mo lamang na na-meet? Yun. Okay? Ay, mag-play kayo. Ano nangyari? Pambihira. Teka ha. Re-upload. Ibalik natin. And where is it? Okay, ito. Niya sa akin, hi! No. Ganon. Habang gumagamit. Teka ha. Tapos Tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, ay no, sorry, I don't do that. kung ikaw ay gumagamit noon at may Ito na yung survey namin. ganitong senaryo na habang gumagamit ka at may kaibigan ka na nagdala ng kaibigan niya na hindi mo kilala,
O tropa niya, ganun, o hindi mo kakilala, ganun, habang gumagamit ka, yayayain mo ba siya? Yes or no, that was you. No ako dyan. Si, di naman siya kalali, ba't siya papapasubin dun, diba? Di natin alam, malay mo. Iba yung mangyari dun sa pangalan na yan. Pero dati pa yun, Randy na yun. Okay. Nagawin ko, hindi ko siya mapatungon dun. Yayayain nyo ba siya? Okay, so tinanong siya diyan, yayayain niyo ba siya? Sabi niya diyan, hindi raw nila yayayain yung taong first time lang nilang ma-meet. Kasi nga ang pinaghihinalaan niya, papaano kung yan ay asset, 'di ba? 'Yun. So mabuti pa nga yung wag na nga yan, yung video na mismo nung individual na yan. Ito. Kung ikaw ay gumagamit noon at may ganitong senaryo na habang gumagamit ka at may kaibigan ka na nagdala ng kaibigan niya na hindi mo kilala, o tropa niya, ganun, o hindi mo kakilala, ganun, habang gumagamit ka, yayayain mo ba siya? Yes or no lang, boss? No ako dyan. Kasi, di ko naman siya kilala eh. Ba't siya papapasukin dun? Diba? Di natin alam, malay mo. Iba yung mangyari dun sa pangano na yun. Pero dati pa yun. Ngayon, hindi na yun. Gagawin ko, hindi ko siya papapasukin dun. Yayayain nyo ba siya? Hindi ko siya ayain nun. Kasi, mamaya, asset yun eh. Dami-dami kami lahat, diba? So sabi niya diyan, hindi nila ang gulo sumagot hadik eh. Umuusok pa yata yung utak nito eh. Kaya nga bago ho pumayag yung mga yan talaga na magpa-interview kagabi, talaga naman kailangan nasa madilim na lugar, lang yan nakaitim pang damit, tapos palitan yung boses. Pero ang hinala niya po, ba't ko papapasukin yan? Ba't ko aalukin yan? Ba't ko aayain yan? Mamaya asset yan, baka mamaya habang nagkumakarga kami, bumabata kami, biglang may pumasok ngayon. 'Di ba? Di damay-damay na. Oo. Eto naman yung isa. Magandang gabi, boss. Kung ikaw ay gumagamit noon at may ganitong senaryo na habang gumagamit Magkakaibang lugar yan, kita nyo naman sa background ka, habang gumagamit ka at may kaibigan ka na nagdala ng kaibigan niya o tropa niya na hindi mo kilala, habang gumagamit kayo, gano'n. Halimbawa, habang sumisession kayo, gano'n, yayayain mo ba siya? Hindi mo kilala. Hindi, syempre. Malay ko ba kung saan galing yun? Malay mo, asset yun. Paano pagka, yun, 'Di ba? Ganon din ang sinasabi niya. Hindi, malay nyo, asset yan nag-session namin. Biglang may pumasok, tapos ako, dali pa ako. Diba? Okay, thank you. 'Di ba? Ganon yung mga adik Tamang tamang hinalain. 'Di ba? Hindi nila pinagtitiwalaan basta-basta ang taong hindi nila kakilala. Tapos sabi ni Kati Binag, si FL daw nung makita siya, who are you? I'm Kati Binag and I am with Tony Boy. Hanggang buhay. Ito sa lahat naman ng kabit, ito ang proud 'Di ba? Tapos sa inalok, gusto mo? Ay, nako. Alerki. Magandang gabi, boss. Kung ikaw ay gumagamit noon at may ganitong senaryo na habang gumagamit ka at may kaibigan ka na nagdala ng kaibigan niya o tropa niya na hindi mo kilala, habang gumagamit kayo, gano'n. Halimbawa, habang sumisession kayo, gano'n, yayayain mo ba siya? Hindi mo kilala.
Hindi, syempre. Malay ko ba kung Ito pala. Sorry. May interview. Okay lang. Anong klaseng interview po ba? Sa ano lang po. Basta sa ano lang. Pwede po ba kayo may interview? Okay lang po. Sige. Kung ikaw ay gumagamit noon at may ganitong senaryo na habang gumagamit ka at may kaibigan ka na nagdala ng kaibigan o tropa niya na hindi mo kilala, yayayain mo ba siya? Yes or no? Siyempre, hindi. Hindi ko naman Ah, siya kalala, di ba? Para sa safety ko na lang din yun. Siyempre. Kasi bago mukha niya eh. Tsaka una di ako harap sa taong di ko kilala kung nasa ano ko ng droga. Safety mo na lang din yung sarili mo. Mga unggoy lang yung mga gagawa nun, di mo kalala tapos iiyain mo. Ano yun? Mga unggoy lang yung gagawa nun. Hindi mo kilala tapos aayain mo. Ikaw, Cory, kunwari addict ka, nagda-drugs ka, may dumaang pogi, ano ba, dumaan ako, no? Aalokin mo ba ako na makidrugs din? Nagkikilay, nagulat eh. Ano kung acid pala yan, kung ano pala. Di ba? Hindi tapos ka na. Yun lang, sir. Siyempre yun. Thank you, sir. Ay lang yung tanong? Opo. Ay, yun, dali lang. Natatakot yung ini-interview namin eh. Yun lang yung tanong. Ay, nako. Ito. Hindi, siyempre. Gumagamit ka Okay. at Nasa... ko na ganun. Pero hindi ko kasi, So, ito yung sinasabi kong binago Opo. ni Ay, Gwen. yun, dali lang. pero hindi ko kasi Teka, atras natin konti. ako addict, pero alam ko na ganun. Pero Sir. Siyempre yun. Thank you, sir. Ay lang yung tanong? Opo. Ay, yun, dali lang. ko nagigets. Alam ko yung kuya ko addict, pero alam ko na ganun. Pero hindi ko kasi, Ano sabi niya? Ang kuya ko, addict. Ang anak niya, addict din. Wow, grabing revelation ito ni Maria Cati. Ano to eh? Ano ba to? Maria Cati Duterte Binag. Yun yata yun din ron eh. Hindi ako sigurado. Style Maharlika, no? Pero yan sinabi niya, kapatid niya addict. Una niyang sinabi rin, anak niya addict. Paano mo pa pagkakatiwalaan ito? Ito magandang tanong ni Toothache. Bakit buhay pa kuya niya? Tanong ko naman sa'yo, bakit buhay pa si Baste? Ang mga taga Davao City, exempted po sa tukbang. No? Kasi kapag marami pong napatay sa Davao City, dinapahiya sila. Ibig sabihin, talamakan droga doon. Diba? Yun na nga, nilaglag yung family niya, no? siyempre yung kuya ko yung nag-drugs. Hindi ko naman nakikita na in front of me doing it eh. No? Ayun. So, ibig sabihin niya, yung ang kuya ko, adik eh. Pero hindi ko naman nakikita ng harapan na ginagawa yon. Sabi ni Cathy. Eto ngayon si Doc Angit. President, you saw the president. Even though you didn't see him, the people who were there. Pero alam niyo, tama yung sinabi niya eh. Na yung kuya niyang adik, o di adik, pero kapag ka bumabatak, hindi niya nakikita. Kasi wala pong adik na ibo-broadcast pa. Kung meron man, very rare na nagla-livestream pa. 'Di ba? Merong ang dalawa nang magjowa nasa motmot. Bago mag-jerjer, nagshabu. Tapos doon ang resulta nahuli ng pulis. Pagkatapos wala na ibang gumawa ng ganun. Siguro yun bangag na, 'di ba? Pero hindi normal na gawain 'yun na yung adik kong kapitbahay. Mamamalayan mo na lang ng bangag, hindi na makabuhat ng sako ng basura. Bangag na pala. Pero hindi nagpapaalam kung babatak. Ang laki nung garahian ko ng motor. Nandiyan yung mga alaga kong pato. Pero never ko siyang nakita, never siyang na-capture ng CCTV ko na bumabatak doon kahit na usok ng posporo. Wala. 'Di ba? Tago talaga. Did it. Yeah. I mean, there wasn't anybody there except you. And I can see that they're doing it. It's just that, if you ask me na, front harapan na kami ng presidente, hindi ko nakita yun. Ang nakakati. Ayan ang linaw na ng sinabi niya. Tuwan-tuwa na rito si Ganda eh. Si Lauren Badoy There eh. did it. Yeah. I mean, there wasn't anybody there except you. Ito
Kasi ko naman nakikita na in front of me doing it eh. The president, you saw the president. Even though you didn't see him, the people who were there did it. Yeah. I mean, there wasn't anybody there except you. And I can see that they're doing it. It's just that if you ask me na front harapan na kami ng presidente, hindi ko nakita yun. Hindi ko. So, siguro sabi nilang ni Maharlika roon pag napanood yan, ang inang to natakot yata ito, baka nabayaran to ni Lisa. Gagang babae, no? Pinahina yung akusasyon niya kay PBBM. Samantalang doon pala nga, pwede na nga siya mapakulong eh. Dinamay pa niya yung mga anak, kaya tuloy si Maharlika may bagong vlog. Si Sandro daw, sangkot daw sa illegal na asin. Tanga na lang talaga nagpapaniwala dyan kay Maharlika. Tsaka rito kay Maria Cati, kay Makati. By the way, wala po sa akin ang pulburon video, okay? Hindi ko nakita. Pareho rin, di ba? Pareho ng diskarte. Yung sinabi dito ni Maria Cati, ni Makati, hindi niya nakita ng harapan ng presidente nung nagda-drugs daw. Gusto nilang ang mangyari, ipatawag yan ni Senator Bato de la Rosa. Putragis kayo, ipapahamak nyo na naman si Bato de la Rosa. Di ba? Kasi siyempre, tatanungin ngayon doon. Nakita mo, sino nag-alok sa'yo? Si F. Elisa Marcos. Paano mo na sigurong siya nag-alok sa'yo? Kasi po harapan nagkaharap kami roon. Nga dumating ako, tapos sinanong niya, sino ko? Tapos sinabi ko, I'm Cathy Binay. Bow. I'm with Tony Boy. Diba? Bow uli. Tapos inalok niya ako. Gusto mo? Isipin mo, no? Ikaw adik. First time mong nakita yung tao nakasama ng tropa mo. Diba? Hindi mo damang sasabihin sa kanya kung ano yung hawak mo, ano yung binabatak mo. So nag-a-assume ka kaagad na yung tao na kasama niya addictus din. Hindi ka ba naman talaga may sayad noon? Ganun si Cathy. Pero ngayon, binago niya ang sistema, pinahina. Ang nilaglag niya yung kanyang kuya. Okay, Tapos, ito naman si Maharlika, hindi niya nakita ang pulburon video, wala sa kanya ang pulburon video. Hindi niya talaga makikita. Diba? Pero, meron daw. pero merong pulburon. Alam din ni Senator Amy yan. Alam niya yan, alright? But ako, gusto ko maging tapat sa inyo dahil hindi ko nakita yung pulburon video. Actually, may sa akin yan, may umausap sa akin tungkol dyan na i-release yan. Ayun, may kumausap sa kanya na i-release yan. Diba? So ngayon, sino yung kumausap po sa kanya para i-release ang pulburon video? Ibig sabihin po ng kinausap para i-release yan, maaaring isusupply sa kanya yung pulburon video. Siya yung magre-release. Tama po ba ang analysis ko doon? Sino po ang promotor nito? Pulburonic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PDEA. Tangin na yung PDEA list. So kitang-kita naman ang ebidensya, di ba? Maliwanag na maliwanag pa nga ho talaga sikat ng araw. Etong ginagawa nilang pambubudol sa taong bayan. Yun ngang sa katutak na mga pinakiusapan namin kagabi, naghanap talaga kami ng mga addictos, yung mga tipong nag-aabang sa labas na mga kukuha ng supply. Diyos ko, syempre natatakot sa akin kasi medyo may kalakihan ng tiyan ko. Baka akala nila sila yung kakainin ko. So ayaw nila. Lapitan nga lang namin na nakamotor kami. Natatakot na. Yung iba namang lumalapit, siguro akala makakabili sa amin ng droga. Pero pagka pinakiusapan na hindi naman makikita mo mukha mo, gusto ko lang makuha ang opinion mo. Ganon. Tapos papanood yung video, tumatawa sila eh. Tapos nung pumayag na, nilagyan na namin ng nitong microphone. Yan. Pumayag na. Pero ang usapan, iba-blurred. Ngayon nanonood yata yung mga yon.
Iba-blurred yung kanilang mukha. Hindi ko na blinard, tinakpan ko na talaga. Kasi baka mamaya may makapagtanggal pa eh. Mamaya biglang lumabas yung mga pagmumukha nila. Yung boses, palitan ko raw yung boses. Yun ang mga ni-request nila. Ginawa ko lang din naman. 'Di ba? Alam niyo, ang pinakamaganda nga rito, ang hamon nga rito kay Cathy Binag nung nakaraan pa lang eh. Ewan ko ba, dami nagpapaniwala pa rin eh. Ilabas niya na yung USB drive o yung flash drive na 150 daw yung kanyang ginawang ganon. Tapos ang laman pala, nadulas siya, mga affidavit niya. Hindi po nangangahulugan ng affidavit mo yun na sinumpaan mong salaysay, yun ay naglalaman na ng pawang katotohanan at tanging katotohanan lamang, so help me God. Hindi naman ganun yun. Diba? Kailangan patunayan mo pa rin ang laman ng statement mo or else you will be subjected to perjury. So ngayon, ang naisip niya siguro na ganun, ang palusot na naman ito ni na Maharlika, makita sa ibang contents nila, ay browse kanina, papatayin daw. Papapatay daw si Cathy. Lang yan naman, papapatay daw. Kugurgurin daw. Diyos ko, kung merong papapatay, nauna na si Maharlika. Diba? Noon pa dapat na ipakulam na yan kung merong papatay dyan. Dito pa kay Cathy Binag na sa simula pa lang ng paglabas, mismong yung mga naniniwala kay Duterte nung mapanood yung sinasabi ni Cathy Binag, nag-isip din sila na tragis mukhang gaguhan na yung nangyayari rito Nagiging uto-uto na kami. Kaya marami ring mga DDS ang nag-alisan dahil po nung madagdag etong si Cathy Binag. Sipin nyo, anong klase ng pagkataong meron. 'Di ba? Tapos nasangkot pa sa gulo, nag-away-away yung mga kabit. Yung kabit ni Pantaleon Alvarez, tsaka siya pinag-awayan, upuan. Kung saan uupo ang kanilang mga sugar daddy. Ay, nako. Ayun na nga, nauso pa uso ni Maharlika yan, ni Gurgur. Tapos sinundan ni Inday. Diba? Yung nga problema, sobrang bait ni PBBM kaya naabuso. Kaya lang, on the other hand, nakikilala po ng taong bayan ano ang tunay na kulay ng mga tao na nasa paligid niya. And after all, he is still the president. Diba? Pag ginangat niya ang kanyang kalingkingan, may kalalagyan ng mga to. So yun ang dapat nilang pag-ingatan sa kanilang pagiging abusado. So nakikita natin dito sino yung mga politiko na hindi po natin dapat ng pagkatiwalaan. Sino po yung mga politiko na mga may matitinong pag-iisip. 'Di ba? Kaya nga nakita natin ngayon that Senator Bato de la Rosa is not a better guy compared dun sa young guns ng House of Representatives at saka sa mga old guns ng House of Representatives. 'Di ba? Ang daming magagaling doon. At saka talagang mga rektahang magsalita. So, yan mismo sa mga addictus lang sila mismo hindi rin sila gano'n na palo sa sinasabi ni Cathy na inalok. Di lalo na pagka dumating ito ng Senate investigation, 'di ba? Baka biglang sumampa diyan si Chis Escudero, si Grace po, i-cross-exam etong si Cathy, mahirapan si Robin Padilla sa pagtatanggol. At saka si Bato de la Rosa.